ba? Ang common denominator ng lahat ay wag linlangin ang bayan. Wag linlangin, ayan, presidenteng bangag, di ba? May sabi. So, confirmed, okay, na pulboronic si Coting. Kaya, di ba, paulit-ulit kong sinabi sa inyo, ano pa ang ginagawa ninyo. Paulit-ulit din sinabi na minumura ni Pangulong Duterte ang mga nayupak, katulad ng pagmura ko sa mga jutang ginina nila noong Agosto pa lang of 2022. Di ba? Mayroon tayong adik na presidente. Proud Pinoy for life. Thank you, Palangga. So imagine niyo, proud pa ba kayo maging Pilipino? Na after all, di ba, remember si Pangulong Duterte ay in-interview siya ng mga media sa Davao. I think that was this month ba yun or this month yun, ano? Basta, ito, recently lang, hindi niya sinabi. Tapos, ang sabi ng mga ni Lisa Smugs, ng mga tauhan na binabayaran galing sa pera ng bayan, hindi naman sinabi ni Pangulong Duterte, so fake news si Maharlika. And today is the day. Eto na yung, kumbaga, vindicated ako. Although marami naman, hindi naman ako nag-worry kasi lahat naman ang expose ko sa inyo dito, halos lahat ay naging balita o naging totoo. Kinikilabutan ako dahil I've been fighting for this government. Dahil sa pambubudol, hindi lang sa mga taong sumuporta sa kanila, kundi sa mga Pilipino. Imagine niyo na isang palang addictus benedictus ito, isang pulboronic, isang bangag. At kumpirmado. Kaya nga yung video, di ba sabi ko sa inyo, yung pulboronic, nakita na ni Pangulong Duterte yon. Di ba? Baka sabihin nyo si Pangulong Duterte ang puting aso. Di ba? Cathy Flores. Yeah. Thank you, Palangga. Yeah. Oo, yeah. Salamat. Nagsabi ng loka-loka. Maluloka talaga si Lisa ngayon. Nakita niyo yung sentimiento ni Pangulong Duterte na parang hindi niyo, sabi niya, hindi niyo ako kalaban, 'di ba? Nirerespeto pa niya, Mr. President, Miss Ma'am Lisa Marcos. Ako hindi ko minamam yang itong buwakan ng inang butod na to. Hindi ko to minamam ang buwakan ng GMS na to. Dahil pulboronic, bangag din to everyday. Okay? So, mga palangga, habang pinapanood ko si Pangulong Duterte ay naririnig ko ang sarili ko. 'Di ba? Kasi yung mga words na ginagamit like bangag, 'di ba? Although that's a common word, but nung narinig ko si Pulong Duterte, na sinasabi niyang gusto niya pang pulburon something, 'di ba, sa stage. And that's my word. So ibig sabihin, naririnig tayo ng mga taong nasa gobyerno. Okay? Si Pinoy ako, thank you. So naririnig tayo, nagbunga na nga yung gabi-gabi, araw-araw hindi ako nagpapahinga, puyat, puyat dahil gusto kong marinig ng taong bayan kung saan ako nanggagaling. Imagine mo, isa ako sa sinabi nga ni Lisa Ahas Arandas Mag, sa number 1 supporter nila. Tapos, mga palangga, kung yung sinabi ni Pangulong Duterte na ayaw niyang, iniiwasan niya, sabi niya, iniiwasan ko ang mga panahon na ito. Even when I started speaking up, ayokong magsalita against kay Coting. Dahil nahihiya ako sa mga dilawang, mga pinklawan na nag-away-away tayo, na, ayan, buti nga sa'yo kasi nabudol ka. But at least I stand for what is right. And since August of 2022, when I started speaking up, just by myself, ang daming nagmura, ang daming gumawa ng ikwento. And today, in Davao, is the day, the Speak Up Day. At alam ko, tuloy-tuloy na at umiikot na ang tumbong ng Malacanang dahil nung kaninang maaga pa, nung si Attorney Vic pa lang ang lumabas at si Attorney Glenn Chong, lalo na si Attorney Vic ay talagang napayuko si Coting ng Norte, si Marcos Jr. doon sa Carino Grandstand. Dahil ang intensyon talaga nila ay budulin, pahirapan ang Pilipino. Iparinig muna natin yung ni Pangulong Duterte bago ako magtuloy-tuloy. Okay? Ito, mga palangga. Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko. Kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako magiging ng tawan. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA.
doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan. Kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Yeah, hanggang doon na lang mga pala. So narinig nyo, di ba? Coming from the statement sa bibig ng ating former president, di ba? Ang kwento kasi niyan, mga palangga, actually tipid pa yun ni Pangulong Duterte. Ang totoong kwento niyan, I don't know kung nasabi ko na sa inyo, na nakiusap si Senator Amy, I think I told you about it, na wag nang ilabas yung kanyang kapatid. I mean, na involved sa droga. Kasi, I think sinabi ko sa inyo, na parang sinubukan nilang ni Senator Amy na i-fix, when I say fix, na i-rehab, di ba? Ayusin yung kapatid niya na maging hindi na pulboronic or kasabwat ng mga pulboronic. Pero ano nangyari? Lalong lumala, di ba? Yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na sinasama pa ni Coting Jr. and ni Marcos Jr. ang isang na sakote na pulboronic na si Mark Anthony Sayarot. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang ligaya nila sa pulburon. So, napilitan si Pangulong Duterte. It's the same feeling nung Agosto of 2022 nang napilitan akong magsalita hindi laban sa mga ginagawa ng kahayupan ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Diba? So ngayong araw na ito, napatunayan ko sa inyo na ang ngangabels ko dito ay hindi nagsasalita ng walang matibay na source. And the source, hindi ko sinabing siya directly ang source. Now, direct from Pangulong Duterte's pronouncement, statement, na kumpirmadong vangag si Marcos Jr. Kung ako niyan, magre-resign na ako. Kung siya ay hindi makasarili, eto lang yan. Nandoon si Senator Amy Marcos sa Davao. Akala ko magsasalta pa, pero siguro na-shock siya, hindi niya kineri. Kasi sabi ni Senator Harro, magsasalta pa siya. So, ibig sabihin, kumpirmado na alam ni Senator Amy. Kasi hindi naman pupunta si Senator Amy at hindi pupunta sa rally na yun, sa support sa rally na yun, kung hindi niya inaayunan yung mga statement ni Pangulong Duterte. Kung hindi totoo o gawa-gawa lang ni Pangulong Duterte, bakit pupunta si Amy doon? At anyway, siya na yung nauna na nagsalita nung GIL prayer rally din, speech siya doon, nagdasal siya, na sabi niya, Panginoon, himukin mo ang natutulog kong kapatid. Diba? Sabi ko nga, kasi bangag. Right? Pobreng Pinoy. Thank you palangga. So ano pang inaantay natin? It's the same panawagan ni Pangulong Duterte. Kikita nyo yan, kayong mga AFP. Alam ninyo na si Marcos Jr. ay kumpirmadong pulboronic, bangag, Coca-Cola, name it. Filipino. Papayag pa ba kayo after this statement? Hindi ba magbibitaw si Pangulong Duterte ng statement na yan? Dati nga, inaway ko siya dahil ayoko maniwala Hindi man inaway, actually, kineticize ko lang si Pangulong Duterte nung sinasabi na si Kuting ay naggaganon. Although hindi niya pinangalanan noong 2022. Ang sinasabi niya, may isang kandidatong presidente. Hindi niya pinangalanan si Marcos Jr. And now, bold. Pinangalanan niya ng bonggang-bongga. Kaya dapat nga, hindi na siya magtatagal dyan. And I believe, warning sa kanila yan. Dahil ang purpose ng pagsasalita ni Pangulong Duterte, dahil galit na galit siya, dito sa panlilin lang pagbabayad sa mga tao para bayaran ang kanilang mga perma galing sa pera ng bayan. Galit na galit si Duterte, si Pangulong Duterte, dahil the same statement, lagi kong sinasabi dito, na ang mga kongresista ay bumili ng mga bahay, mansion, katulad ni Lagdameo, 1 billion kaagad, katulad ni Milyonaryo, bahay kaagad, shopping there, shopping here. At I remember yung kinuwento niya, doon si Willie Villame, nagkwento nung siya ay inibita ni Pangulong Duterte, doon sa Malacanang, di ba, nagchika-chika siya doon. But we'll talk about doon sa pinakain sa kanya na simpleng pagkain yan. Nung pumunta ako sa Malacanang, nung na-invite din ako na nagkataon na may red carpet doon at formal akong tinanggap ni Pangulong Duterte, ang pinakain doon sa akin, pinost ko yun. Sapin-sapin. At saka kapilang happy na ako. Hindi ako binahiina ng steak or something. Pinost ko yan sa social media. But itong pulboronic government na ito, ngayon, anong sabi ni Pangulong Duterte? Di ba?
Ayaw niya ng madugo, ganun din ang ayaw kong mangyari sa Pilipinas. Kasi 'di ba, matagal ko nang narinig yung kantang yan, laman sa laman, dugo sa dugo, tayo mga Pilipino ay magkakalaban. Ano nangyari sa atin yan? I think that's Asin, di ba? Yung nagkumanta niyan. Bata pa lang ako, kapatid sa kapatid, laman sa laman, sila-sila ay naglalaban. Bata pa lang ako narinig ko yan, kaya ayoko mangyari yan kasi kapwa Pilipino maggugurguran. Pero anong ginagawa ng buwaka ng inang Lisa at Kuting? Sinabi ni Pangulong Duterte doon, binanggit ang pangalan ni Lisa, binanggit ni Baste, binanggit especially si Attorney Glenn Chong mismo na nandoon na paulit-ulit namin sinasabi dito na nakipagsabuatan si Lisa sa Smart Magic. Si Attorney Vic nagsalita na dapat wadlinlangin ang mga Pilipino patungkol dito sa ano na to. Wag dito sa People's Initiative na ito. Wag magpapasilaw sa maliit na salapi dahil we are not for sale. Dahil yun yung tagline kanina doon sa rally na yun. Di ba? Ang sinasabi niya ni Attorney Vic doon na binubusalan tayo. Which is, binanggit niya ang SMNI. Ako, binusalan ako. Na-mention ako ni, I think that was Attorney Glenn Chong about tinake down ang dalawang Facebook page natin. And thank you for that, Attorney Glenn Chong. At doon sa rally na yun, walang allowance. Di ba? Ang mga tao doon ay kusang pumunta. Pero ano nangyari sa Quirino Grandstand? Bayad ang mga tao. May mga allowance, isinabay sa mga paayuda, ginamit ang tao. Pero hindi nga naka 10,000 live viewers si Polboronic Kuting. Imagine mo ang press release nila, kakabasa ko lang, meron daw dumating na 400,000 katao. Pero 10,000 viewers, hindi niya man lang ma-reach during his speech si Marcos Jr. Anong ibig sabihin yan? Yung mga taong pumunta doon, whether 200, 400, kung totoo man, dahil mahilig sila mag-additional ng, mag-mark up. Okay? Ibig sabihin yun ay mga hindi kusa ang pagpunta doon. Dahil alam naman natin na nag-release sila ng internal memo sa lahat ng ahensya ng gobyerno para paatinin ang mga taong supposedly ay family day, pero nandoon. Ito ang resulta kapag pulboronic at underdesaya ang gobyerno mo. Now you can say all over the world na ang presidente natin ay isang addictus benedictus, kumpirmadong pulboronic, ayon sa Presidente Duterte. Ako hindi ko na kayang makita sila nandiyan pa sila sa power. Imagine nyo, nagka-campaign tayo, yung kayo, yung mga kamag-anak ninyo, hinuhuli. Di ba? Hinuhuli yung mga involved sa droga. Pero andyan ang presidente, naiupo natin ang presidente, binudol tayo. Kaya nga sabi ko nga, nung ako'y umuwi sa Pilipinas, 2022, inimbitahan ako ni Lisa Araneta Marcos for inauguration. Doon ko nalaman na actually, meeting the Avance, pumunta din ako April and June, di ba? Doon ko nalaman na confirm pala ang buwaka ng inang Polboronic ni Kuting. Actually, hindi ko pa alam ang video nung time na yon. Ang nagsasabi pa lang sa akin, halos lahat, kaibigan niya, pamilya niya, mga taong nakasalamuha ko, pinakitaan pa ako ng picture during the session. Pero yung picture na yon, I told you about it. Yung picture na yon na nagsisesyon si Kuting, kasama sila, well, yung mga amiga, mga ano niya, mga kaklase niya sa Polboronic. Hindi ko lang nakuha ang video dahil nung pinakita sa akin, nasa hotel kami, ang sabi sa akin, Miss Maharlika, for your eyes only. So nakita ng mata ko. Wala akong hawak na picture kasi yung nagpakita sa akin, super BBM at kaibigan niya si BBM at kaibigan ng family niya, mayamang negosyante itong nagpakita sa akin. Sabi niya, di ba, we wish na mag-function naman siya ng mabuti. Actually, doon pa lang napaka-alarming na sa akin yun eh. Sabi sa akin, di ba, marami namang mga mayayaman na nagpupulburon but they can manage the business, Ang sinabi ko na lang, yeah, I hope so. So, ngayong araw ay narinig natin. Actually, napaka mabagdamdamin yung sinabi ni Baste. Na parang sinabi niya yata doon na pinalibing ng amahan ko ang tatay mo, si Marcos Sr. Ilang presidente ang dumaan, 'di ba? Panahon ni Cory Aquino, hindi pinayagang uwi ang bangkay ni Marcos Sr. Dumaan si Ramos, dumaan si Gloria, dumaan si Erap, only Duterte ang nagpalim. Buwaka ng Genemes. Tatraidorin pa, pumayag si Kuting Jr. dahil bangag siya, nadidiktahan siya ni Lisa Smugs. Dahil si Lisa ay kahit kailan demonyita yan. Dahil siya mismo ang nagsabi sa akin, mga palangga, na Duterte is so baduy. At si Lisa mismo ang nagsabi sa akin, noong panahon ni Pangulong Duterte, na i-push si Kuting Jr. na paupuin si Kuting Jr. sa Department of Agriculture. Inutusan ako ng buwaka ng inang babaeng yan. Pero never ever kung binanggit kay wala naman akong direct contact kay Pangulong Duterte, pero may contact ako kay Senator Bongo. Pero never ever kung binanggit yan kahit kaninong mga Duterte gabinete, si Cabsec Evasco, na-meet ko yan dito sa LA. Pero never ako, sir, baka naman ganun. Kasi I'm not like that.
Hindi ako na baka naman push ko na gano'n-gano'n, 'di ba? Ayoko maging involved sa ganyang mga eksena. So anyway, tama si Baste, okay? Tama siya na talagang, walang utang na loob itong mga hayop na ito. Matapos gamitin si Inday Sara. Remember, nung nangangampanya si Inday Sara, ano ang sabi ko? "I'm not for Inday, I am for Kuting." Kasi as ko maybe Inday is young, 'di ba, sabi ko. Pero it turned out na mas matino si Inday at pulboronic itong inupo natin at inupo ng Smartmatic at signed affidavit ni Attorney Glenn Chong. Sinabi niya do'n kanina sa statement niya, 'di ba? So, imagine ninyo yung, ginagong Pilipinas na rally nila, 'di ba? Nabanggit ni Attorney Vic na well, hindi niya nabanggit diretso na gano'n, pero sabi niya yung rally sa Davao ay hindi bino-boost, okay? At hindi magkakaroon ng, earned credits or hindi kailangan ng signature sa kanilang mga boss sa gobyerno after o bago umattend o during the attendance doon, 'di ba? Kasi nga balam na wala nang kakuwenta-kuwenta ang gobyernong pulboronic. Nag-speech siya sa kanina. Okay, dapat imahimayin ko pa yan kaya lang medyo matindi ang salita ni Pangulong Duterte. Parang sinasabi ni Kuting do'n, ang naalala ko lang na parang wag tatamad-tamad. Kinakausap niya yung sarili niya. 'Di ba? Wag bawal, anuhin natin, puksain natin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Pukin ang ina, puksain mo sarili mo, puksain mo yung buwakan ng inang asawa mo na pinapanalo ang sarili niya, kayong lahat, kayo si Men Robles, si Taning, lahat yung buwakan ng ina nyo sa loto. Ikaw mismo, Lisa, galing sa bunganga mo, imbis na sama-sama tayong babangon muli, ahon natin mga Pilipino, pwede mong sabihin ganun, pero ang sinabi mong hinayupa ka, umiikot na tumbong mo ngayong giatay ka. Sama-sama tayong maging milyonaryo. At iyan ang kasalukuyang issue dyan sa Pilipinas, sa PCSO. Nahuli nyo na eh. Na-edited lahat. Anyway, you know that already, mga palangga. Ay, giatay. Okay. Ngayon, ano ang mga sinabi ni Baste, 'di ba? Nakakaloka si Kuting nagsalita na wag parang, hindi dapat maging tamad, chuchu-chuchu. Pero sabi ni Baste sa kanya, "You are lazy and you are lack of compassion." Paulit-ulit ko sinasabi, 'di ba? 'Di ba? Bago pa nagsalita yung mga kanina sila Pangulong Duterte, sila Baste, sinabi ko tamad, patulog-tulog at walang compassion, walang puso. Personal experience ko 'yan. Sabi ko hindi tumitingin sa tao, sa mga supporters niya. Titingin lang siya doon sa mga kaklase niyang pulboronic. Takot na takot si Lisa Smugs dahil yung hawak pa naming bom va na nakikipagsabwatan yan sa Okada. You talk about FDI, 'di ba? Foreign direct investment. Hikayatin natin ang mga foreigners, 'di ba? Ang mga mag-iinvest sa ating bayan. Putang ina, nawa na ako, well, normal ko to. Jutang ginina, mga palangga. Mismo si Lisa Ahas ay kumukubra at nagme-mediate sa negosyo ni Kazuo Okada, kasabwat yung mga demonyo doon sa Okada at si Tambaluslos at si Altenco at sino pa yung makasama niya. Hawak ko ang ebidensya niyan. Kaya nababaliw na si Lisa kung sino ang mga puting ahas. And now, Lisa, you know kung sino ang puting ahas. Not Pangulong Duterte, but look at that. Kumpirmado. Kaya naman, si Lisa, I think, you know what? Tama ang sinabi ni Attorney Vic. Nakakatakot ang panahon ngayon. Dahil nang sisikil, nang aapi, nang o-oppress ang gobyerno. Pero sabi ni Attorney Vic, hindi dapat tayo matakot kung sama-sama. But Attorney Vic, nung nagsimula ako, pinagtanggol kita. Okay? Kahit hindi tayo magkakilala, pinagtanggol ko ang taong bayan. Pinagtanggol ko ang katotohanan. Hindi ako natakot sa buwakan ng ina nila. And I am thankful sa inyong lahat. I am thankful for this Davao rally kasi this is the moment na hinihintay ko. The Speak Up Day. And I am vindicated sa lahat, particularly sa pulboronic na sinabi ko sa inyo. 'Di ba? Ano sabi ni Bastidon? Okay? Wala kang gugma, wala kang pagmamahal, Kuting, sa taong bayan. Dahil kung may pagmamahal ka in the first place, sa iyong sarili na lang. Kahit sa sarili mo wala kang pagmamahal. Dahil nilason mo ng pulburon ang iyong utak. Dahil isa kang happy-go-lucky. 'Di ba? Sabi ko nga, mismo nung araw ng mamamatay na ang iyong ama sa makikihaway. Ano ang nangyari diyan? Hinahanap ka pa nila Senator Amy, hinahanap ka pa ng kamag-anak mo kung nasaan ka nagpa-party. Few hours, just in time, dumating kang lulundo-lundo ni hindi mo na nakausap ang tatay mo, di ba?
Ibig sabihin, isa kang hangal, isa kang pulburon, isa kang walang kwentang anak, walang kwentang kapatid, at higit sa lahat, wala kang kwentang presidente dahil hindi ka naman presidente. Sabi nga ni Pangulong Duterte, ikaw ay ceremonial president. Ikaw ay under the saya na sinasapak-sapak lang ng isang laklakera mong asawang si Lisa Ahas Butod. Ayan, butod siya ngayon. Lumagpas. Kita ni Susubels. Di ba? Lagay natin. Di ba? Dahil ikaw ay laging bangag. Ayan, si Kuting. O kaluoy man si Kuting. Gagano na yung mamaya. Liza, tayo bagong pulburon. Hindi ko kinakaya. Amin naman siya kay Marlica at ni Digong. Lisa Moore, pulburon. Gagano naman si Kuting. Hindi niya kakayanin ng pressure. Kasi si Kuting, kapag under pressure siya, nagtutulog-tulugan siya. Kaya tama ang panawagan ko. May props pa ako dyan. Pareho kami ng panawagan ni Pangulong Duterte. Di ba araw-araw kong sinasabi, kayo mga brusko, mga men in uniform, eto kayo. Ipagtanggol nyo ang bayan. Huwag nyo na ako ipagtanggol. Wala naman ako dyan. Pagtanggol ko sarili ko. Ipagtanggol nyo kayo mga brusko. Okay? Yung mga malaki ang tiyan, magpayat kayo. Anyway, ipagtanggol nyo ang aming alindog dahil ito kami, nagre-representa. Ilubog nyo si Tambaluslos. Lumaki na ang tiyan sa pera ng bayan. O di ba naging elepante ang gago? Anyway, mga palangga. Ano ang sabi ni Basti, mga palangga? Hindi naman kami, ano sabi niya, nagsimula daw yung kaya nagkaroon ng pagtitipon doon ng rally dahil yung quarrel kay Inday at kay Tambaluslos. Sabi nga ni Basti doon, tuloy-tuloy na natin to. Ganito, ganyan. 'Di ba? It's not about kung si Tambaluslos or what. Gusto ni Basti na mag-step up. 'Di ba? Ganon din ang sabi ni Attorney Vic. 'Di ba? Mag-step in daw si Kuting. Kaya nga Attorney Vic, huwag ka na umasa sa kaibigan mo. Pinangalanan ng pulburon. Okay, I know, pareho tayo naramdaman noon. Pinoprotektahan natin si Kuting. It's all over. Those were the days. Kung paano mo pinotektahan si Kuting, Attorney Vic, ganun ko rin pinotektahan even si Lisa Smugs. Yung kabalbalan ni Lisa during May 9, noong time na nandiyan ako, yung pagyoyosi niya na akala mo adiktos binidikto sa pati upos, kulang na lang lunukin niya. Iniwas ko ang camera ko. Kung ako ay may bad intention sa mga hinayupak na to, dapat doon pa lang nung May 9, ay nirecord ko na silang lahat dahil I can do that. Pero hindi yan ang intention ko dahil pinaniwala tayo para sa pagbangon muli. Pero ang bumangon, sila lang. Ang bumangon, ang mga smuggler, ang mga pulburon, paulit-ulit kong sinabi yan since 2022. Mga palangga, few months after nilang maupo, mga palangga. And I'm glad Attorney Glenn Chong nandoon at isinawalat ang pakikipagsabwata ni Liza Ahas Araneta Smugs sa Smart Magic. I'm glad Attorney Harry Roque nandoon para isiwalat, yung kanyang mga nalalaman at pagiging dismaya sa pulboronic government. Now, Attorney Roque. Alam mo, pumunta yan si Sec Roque dito sa Amerika. Hindi lang nagkatagpo ang aming schedule. 'Di ba? Masyado siyang busy, masyado akong busy. Supposedly magkikita kami. Spokes Roque, baka malapit na. Malapit na tayo magkita, sa matinding bonggang-bonggang panahon. Okay? So doon, isinawalat ng mga speakers, katulad ni Atty. Glenn Chong, kung gaano ka-traidor ang buwaka ng inang mag-asawang Lisa Ahas at paanong binanggit ni Vic Rodriguez na nung nandoon siya noong 2016 sa tabi ni Kuting dahil magkaibigan sila na wala pang gustong sumama sa kanila. Totoo yun. I was with them already. Pero hindi ko nakausap directly si Atty. Vic at saka never ko siyang, nagkaroon kami ng pagkakataon. Tama doon si Atty. Vic. Wala pang pumapansin sa kanila noon. Ako ang katangi-tanging vlogger na isang ngangabels ko dito na nagpupuyat, nagtatsaga mag-interview sa hinayupak mo, Kuting ka. Dahil umasa ako na ibabangon mo at gagawin mo ang tama. Pero anong ginawa mo? Less than a year, tinraidor mo ang mga kaibigan mo, katulad ni Vic, katulad ni Glenn Chong, na tumulong sa inyo ng puspusan. At lalo na ang mga Duterte, lalo na si Sara, na marriage made in heaven pa kayo. Marriage made in hell. Go to hell. Di ba? Malapit ka na, Kuting. Ako, si Pangulong Duterte, nagsasalita doon na, sinasabi niya na, tandaan mo, Kuting, tawagin natin ng Kuting. Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, tandaan mo, Mr. President, na hanggang 6 years ka lang. Na ako never ever na sumagi sa utak ko, sabi ni Pangulong Duterte, na mag-extend ako sa posisyon. Kaya wag tigilan mo yan, parang ganun, yung kabangagan mo. Di ba? So, mga palangga, ibang-iba talaga. Kasi si Kuting, you know what? 2022, August, September yata. Sinabi ko to sa inyo, di ba, ang pangarap ni Lisa na 2028 si Tambaluslos, then 2034 si Sandro Marcos.
Binanggit lahat yun. Doon ni Pangulong Duterte na hindi nyo pwedeng through People's Initiative. Lahat ng mga speakers, binanggit yun kasi the goal of People's Initiative na yan is pa-extend o forever o perpetually the Pulboronic family will be in power for perpetually nga. Di ba? So binanggit ko lahat sa inyo. Yung pagpapatayo ng bahay, binanggit ko sa inyo. But syempre, hindi naman maisa-isa ni Pangulong Duterte, but I really admire Pangulong Duterte. Grabe. Punong-puno pa rin ng sense of humor. At straight from the heart. Wala siyang script. Ikaw, kuting tangin ha. Kanina nag-speech ka kasi pinanood ko rin sa 2 computer. 4 pa nga yung telepono ko. You know, nakalapag lahat. Pinanood ko, ikaw kuting, wala kang kabuhay-buhay. Paulit-ulit ang jotahan mo, kapulboronic mo, ginamit mo pa ang pera ng bayan. Imagine nyo mga kababayan, yung kanilang event, ando doon ang mga performers. I know, pera-pera yung mga yan. Performers yan eh. Trabaho nila yan. Huwag na natin silang kutsain. You know, they don't have principle in life. They are just looking for the bayan. Their talent fee. Imagine mo, ilang milyon kuting ang binayad mo sa mga performers na nandoon. Buong araw nag-perform, maliban sa kickback ninyo sa Jutang Ginimis kick-off rally na yan, yung kickback ng PCO, kickback ni Emerald, kickback ni Gerald Barria, kickback ni Franz Imperial, kickback ni Cheloy, kickback yung mga buwaka ng ina, kickback ni Lisa, yung mga t-shirts. Ginamit niyo yung tao, pinapunta niyo doon, tanginan niyo, pinapunta niyo para magmukhang kaluluoy ang mga tao sa AX, mga ayuda-ayuda. Sinabay niyo, pinagsamantalahan niyo ang kahirapan, kahinaan ng tao, pinadala niyo doon sa luneta, sa kung pwede niyo namang ilagay ang tulong diretsyo sa bawat barangay. Pero dahil sa kaputanin yung Jutang Ginimis mo, Lisa, dahil gusto niyong palabasin sa mainstream, sa international, na ito dinudumog pa si Kuting, mga palangga. Yung milyon-milyong fireworks, nagpa-fireworks pa kayo, sabi ko nga si Michael Maba, si Michael Maba ang supplier yun ng fireworks. Anong nakikita niyo doon? Nagsalita ka lang ng kaperanggot? You talk about economic prosperity? Kung doon sa ginastos niyong pera, mga yawa mo, paulit-ulit kong sinabi, kailangan niyong paabsinin ang mga, that's Sunday, yung mga taong during family moments nila, forced to go. Dahil kung hindi, liligwakin nyo, anuhin nyo, mamarkahan nyo, dahil sabi ko nga, vindictive narcissist yan, si Lisa Ahas Marcos. Demonyita yan. Ang kapal ng mukha niyan, tatawag sa akin ng madaling araw. Kaya ganito ako, sabi ko sa inyo, di ba? Pinangako ko sa inyo, nung nangangampanya si Kuting. Sabi ko, bilang supporter nila, hindi ko ipipikit ang mata ko kapag may ginawa sila. At ginawa ko po yung pangako sa inyo sa mga taong bayan, as a blogger here, as your, representante ng boses ng mga inaapi. Dahil ako ay inapi ng mga ng Jutang Ginimis na yan. Alam nyo na tinamnan ako ng kaso ni Lisa. Hindi ko pa nga alam kung ilang kaso tinamnan sa akin ng hinayupak na yan. Ginagamit niya ang pera ng bayan para i-oppress, i-suppress, patahimikin tayong lahat. Pinatungan pa ang ulo ko. Kaya nireport ko sila dito sa police sa Amerika. Sa authority, actually. Minarkahan ko ang pangalan ng hinayupak na yan. Lahat ng makasabwat niya. Kaya hindi ba ako magagalit? Kung meron man dito, dapat galit na galit ako yun. Dahil binudol ako, binudol tayong lahat. Di ba? Ang sabi, ibabangon tayong muli. Sinong kasabwat niya ulit? Smuggler. Sinong kasama niya sa kanilang mga travel? Pulboronic. Si Sayarot, si Chagdi Ramani pinalabas na nagpasimuno ng mga matataas na kalibre ng pang-bom-bom-bom bababa. Huwag yun na itong paabutin, sabi ni Maria Luz Dres. Wala nang puwang si Kuting na manatili sa pwesto dahil siya ay physically, mentally unfit. Dahil pulboronic. Nakita niyo naman, ganyan. Iwasan natin. Panatilihin natin. Naku, salamat naman sa dumating. Naku, ang dami-dami. Libo-libo tayo. Daang-daang libo. Tangina, daang libo kung hindi ka pa nag-issue ng internal memo at pinilit nyo ang mga tao para mga government employees to go. Yan ba? Asan ang demokrasya na tinatawag? Patay na ang demokrasya. Sa bawat pagpatay ng Facebook page ko, 2 across social media, more than 1 million followers, pinatay nila. Hawak ko rin ang ebidensya niyan ng conversation ng presidential communications na their target is Maharlika and sasisas na ibalik. Pero sa akin, hindi. Hanggang ngayon, nilalaban ko pa sa Facebook, tinarget, tinake down nila. Ginagamit ni Lisa ang pondo ng gobyerno, ang pera ko, pera nating lahat, para supilin, suppress ang malayang pamamahayag or malayang pamboboltsak sa jutang ginina nila. Diba? Kayo, men in uniform. Ha? May pabrusko-brusko pa kayo. O, ito kayo. Pero love ko kayo, yung mga matitino.
Okay? Look at Acorda, PNP chief. Anong ginawa? Hinaharas ang dating general na si General Macanas na hanggang ngayon hindi pa dumarating ang kanyang subpoena dahil tinakot ni Acorda sa utos ni Lisa Smugs. Diba? Tinatakot tayo over my dead body. Hindi niyo ako masisindak. Sabi nga ni Pangulong Duterte, tama, the same sentiment. Lahat tayo matitegi sa mundong ito. I will make sure na pag nategi ako, tatatak yung pinaglalaban ko sa taong bayan. Lahat tayo matutsugi. Grateful pa nga tayo, buhay tayo ngayon. Yung iba, bata na nga namatay. Sanggol pa lang, hindi nabigyan ng buhay. We are thankful na at this age, we're still alive. Kaya nga I encourage you to fight for what is right. Yan ang una kong sinasabi. Kinukwento ko, life stories ko, mga nakaraan sa Pilipinas, mga naranasan ko. Kasi paulit-ulit tayong binababoy ng mismo ng mga politiko. Binababoy na, kinukuha na yung pera, pinambibili ni Sandro ng babae. Si Sandro ay tumanggap pa ng bribe Rolex. Bakit ko alam yan? Diba? Dapat ang mga politiko ay magkaroon lamang ng modest life, simpleng pamumuhay, hindi tumatanggap ng bribe. Pero dahil hangul-hangul si Sandro, tumanggap ng Rolex mula kay Abel Bacudio. Ba't ko alam yan? Mismo si Abel ang nagkwento sa akin na binigyan niya ng Rolex si Sandro. Kaibigan ko yun. Bakit ko alam na si Chief of Staff ni Sandro ay bumili ng bahay? Dahil ibinida nila yan dito sa Los Angeles. Gusto pa nga ni Abel magbili ng bahay dito sa Amerika. Pati si Jeye at marami pang iba, si Mel Robles. Naghahanap, nag-shopping sila ng bahay. Imagine nyo mga kababayan, habang kayo hindi makabili ng bigas, ang pangakong 20, naging times 3. Ang mga buwaka ng ina, nagsa-shopping sa Amerika, sa Paris. Zaldico, may apartment na binili doon sa Paris, pinuntahan ko. Dahil may whistleblower, may ano tayo dyan, may puting ahas tayo dyan. Pinapasara ang mga designers, brand ng mga buwaka ng inang politiko katulad ng asawa ni Zaldico na si Mylene Ko. Binibili ang mga designers galing sa pera ng bayan. Eh mga buwaka ng ina, mga dugyot lang dati. Kaya nang ipasara ang YSL o Hermes o whatever na brand. See that? Habang kayo ay naghihirap, tama si Baste. Kaya bumabalik ang droga. I think he talks about kaya dumami ang mga droga nung umalis ang tatay niya, talagang bumubuluso. Kasi nga naman, 6 years na uhaw ang mga pulboronic lord. Then sabi niya, anong papaaral nila sa kanilang mga anak sa gawas ng bansa, sa labas ng bansa. And it's true. Samantalang kayo, hindi kayo makapag-aral. Katulad nyo rin ako siguro, naging working student. After high school, nag-summer work at young age. I was 15, 16 yata. Yeah, 15 pa lang nang gumraduate ng high school. Nagtrabaho kasi gusto makaahon sa kahirapan. Sabi ko nga, hindi tayo pare-pareho. Hindi lahat ay kasing alindog o kasing tapang ng isang maharlika. Hindi tayo pare-pareho ng personality. Yung iba, mahiyain. That's why I encourage you na maging matapang. Kailangan nyo ng tapang sa mundong ito. Yan ang tuturo ko sa mga Junakis ko. Pag hindi ka matapang at lulundo-lundo ka, aapin ka. Lalo na ng sariling gobyerno ng ginagalawan mo. Kaya dapat straight up. Okay? Talagang straight up kayong ganyan. Taas noo kahit kanino. Huwag paaapi, lalo na sa pulboronic government na ito. Ngayon, ikaw, tambaluslos. Okay? Recently, ano ba yung mga pinag-usapan nila? Di ba? Yung PCSO kanina, nandoon. Sino yung mga taong nandoon? Yung mga trolls nila na binabayaran. Yung mga nagpo-photograph mga vlogger, they are paid. Hawak kong ebidensya na ang ulo ng kalbo na si Rocky ay binabayaran ni Emerald Ridaw, Bukangkang, sa basbas ni Lisa Marcos para bayaran yung mga sipunin. Para mag-vlog ng mag-vlog, pabanguhin si Kuting kahit kasing baho na ng imbornal. Hindi mo kayang pabanguhin ng isang mabaho. Kahit maligo ka, kahit mag-French bath ka. Di ba? Sa French bath, sorry sa mga French. Di ba? Nakita na naman yan. Kahit maligo kayo ng pabango, uusok pa rin ang mga jotok ninyo. I mean, yung baho ng ginagawa ninyo, mga palangga. See that, Lisa? Na in-underestimate mo ang isang maharlika. You started what? Asa na ang tagapagtanggol mong pinaaral mo sa London? Nung binugahan ko kayo ng apoy, anong ibinato nyo sa akin? Una, sabi nyo, bayaran ako ni Vic. Wala na kayong mahanap. Attorney Vic Rodriguez. Bayaran si Maharlika kayo nagdadakdak. Nung wala kayong mahanap, naghalungkat kayo, hinalungkat niyo utang ko, putang ina nyo, nananahimik yung utang ko. O, diba? Kaya sabi ko, which is which? Si Maharlika ay bayaran o si Maharlika ay may utang? Kung ako'y bayaran, definitely dapat bayad ko utang ko. But the utang is still growing, you know? Yan lang ba ang kaya mong ibato sa akin, Lisa? Yes, wala ka kasing mahalungkat, tangina. Sabi ko sa'yo, dudurugin kita, ilulubog kita sa kumunoy. Takot ako sa'yo. Without that power,
na ninakaw mo kay Kuting, ninakaw mo sa taong bayan sa pakikipagsabwatan mo sa Smart Magic based on Glenn Chong's affidavit at sinabi kanina ni Atty. Glenn Chong sa speech na yon, basura ka. Ito ka. Mabuti-buti pa nga to si Betty Butod, makinis-kinis. Okay? Napunta na sa susunod. Siya talaga, no? Hoy, giatay. Gusto mo Yossi? Anyway, mga palangga, isa kang basura, Lisa. Kahit gamitin mo pa lahat ng galamay mo, mga pulboronic lord, whatever, hindi kita uurungan. Kahit gamitin mo pa ang pera ng bayan, which is ginamit mo, kaya nga meron kang year-end bonus kay Robles. You know, yung nanalo nung December. Narinig yan ng puting ahas ko na nag-usap si Robles sa The Court Bar and Restaurant dyan sa BGC. Nakapunta ako dyan. Exclusive yan para lang yan sa mga may pera o pulboronic. Okay, nakapunta ako dyan. Di ba? Nag-meeting kayo dyan, Robles. At binigyan ka ni Lisa ng year-end bonus through PCSO. At sinabi mo, what do you call it? Nagrepresenta ka na ikaw na ang bahala sa ulo ko. Kaya nireport ko na kayo dito sa authority ng Amerika para kung ano man ang mangyari sa akin, kayo ang suspect, mga buwaka ng ina nyo. Yun din ang sinabi ni Pangulong Duterte. Siguro anak ako ni Pangulong Duterte. PRRD, baka ikaw ang amak ko. No, di ba narinig nyo kanina yon? Ngayon, mga palangga. Yan. Ano pa yung mga sinasabi? Ito pala mga sinabi ni Kuting kanina doon. No? Ito naisulat ko pala habang nanonood ako. Sabi niya pa, government must lead by example. No, we're not gonna follow your lead as a pulboronic because you're not a leader at all. You are tamad. Sabi mo pa, bawal ang tamad. Ikaw ang tamad. Naggandamatay na, nagkabombom-bom, bababa ng December, nagkaroon na ng lindol, buha ka ng ina, nag-arti-arti ka, na ikaw ay nag-kubid-kubidan, giatay ka. Ano pa sabi niya? Bawal ang hindi. Sabi niya, hindi dapat nangungulimbat. You talk to yourself. Talk to your wife na nagsasabi na sama-sama tayo maging milyonaryo. Sa bagong Pilipinas, sabi niya, bawal ang waldas. Really? Tang ina, yung bawal, yung pagwawaldas. Nyo? Tapos, ang sabi pa yata ni Cheloy Garafil, ay magbibigay kayo ng digibox sa bawat Pilipino. Ano yung suwol na naman? Bawal ang waldas. Pupunta na naman kayo bukas. Bukas na dyan sa Pilipinas, no? Ano oras dyan? Gabi, bukas pupunta kayo sa Vietnam. Tapos pagbalik mo dito, Pledge na naman. Bawal ang waldas. Hinayo pa kayo, maya-maya nagpa-party kayo sa Malacanang. Waldas, ano pa sa bawal ang mag-aapi at maghari-harian. Bakit nyo ako inapi? Bakit nyo ako tinamnan ng kaso? Wala kayong utang na loob. Matapos ko kayong ipagkampanya, ipagtanggol sa mga kalaban nyo. Kayo ang mapang-api. Inaapi nyo ang Pilipino. Inaapi nyo sa bawat nakaw mo, Lisa Kuting. Bawat pagpapanalo nyo sa loto. Bawat pagtanggap ni Lisa sa mga drug money, pulboronic, lahat sa Okada, sa PPA, sa agrikultura, sa smuggling. Binabalahura nyo ang Pilipino. You talk about bawal maghari-arian? Di ba naghari-arian kayo? Kaya nga ang pakiramdam ng mga tao ngayon, iba na ang vibe sa Pilipinas. Kasi the moment you open your mouth, you criticize the government, they will gurgur you. Yan ang naramdaman ng mga government employees. Anong sabi sa akin ng pulis na kaibigan ko? Di ba yan ang binlag ko few days ago? Sabi ko sa kanya, hoy, bakit ka nagbago ng bagong Pilipinas? Alam ko kasi galit siya kay Kuting kahit nasa PNP siya. Sabi sa akin, my friend, pino-force kami na mag-change ng logo ng aming profile picture. Did you talk about what? Magsalita kami, then dinidiktahan nyo kami na mag-like, mag-share, so you have higher engagement. Pero ano nangyari? Kanina Kuting nagsalita ka, hindi ka nga umabot ng 10,000. And look at now, we're $10,000 viewers right now. Thank you palangga. Si Pangulong Duterte nagsalita, I think nagka-reach sila ng 15,000. Ano pa yun? Shadow ban pa yung SMNI, di ba? Ang SMNI, pa-iba-iba rin. Itong SMNI, pareho kami ng kapalaran nito. Pa-iba-iba ng page. Kasi dinugurgur nila, di ba? Dinurgur din nila si SMNI. Si SMNI ay tinulungan sila. Si Marlica ay tinulungan sila. Si Glenn Chong, si Vic, si Duterte, si Sara, tinulungan sila kasi naniwala tayo na there for the pagbabangon muli. Kitang-kita nyo naman ang bunganga ni Lisa na nung binati niya si Robles intended for that party. It just so happened we have puting ahas na shh, papunta kay Maharlika. Kaya boom, lumabas ang kanyang greetings na sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Imbes na sama-sama tayong, imbes pasalamatan niya or utusan niya ni Lisa yung mga taong inappoint niya na tulungan ang mga indigent, ang mga kawawa. So, ulit-ulit ko na lang sinasabi yan. Yung mga taong nasasadlak sa karimlan ng kahirapan. Yung mga pinanalo na billion, 1.7 billion kung itulong sa East Avenue, sa Heart Center, sa BGH, ang dami dyan. Naging medrep ako araw-araw, nakikita ko yung mga yan. Nung medrep pa lang ako.
Nakikita ko lahat ng kahirapan ng mamamayang Pilipino. Kahit na wala akong pera, nagbibigay ako dun sa mga nakapila sa 50 pesos, 100 nung ako'y nandiyan dyan. Kahit wala akong pera. Kaya ako masakit ang loob kasi I was there. Nakita ko, and I'm hoping na one day katulad nyo, kahit sabi ko nga, di ba, dapat nananahimik na lang ako sa Amerika mga Inday. Di ba? Kasi nakakain naman ako. Kahit araw-araw magkain-kain ako dito mga palangga. Walang problema, may makain ka. Sa Pilipinas, kahit gusto mong kumain ng kahit 2 times a day na lang. Hindi ka pa makakain. Yung iba, isang beses na lang kumakain. Totoo yan. Nakikita nyo, isang beses na lang kumakain. Pero putang ina, sa Malacanang, lahat maya-maya party. Naalala nyo ang French fries? Ang potato corner na in-order ng isang cart doon sa Malacanang? Anong utos ni Lisa dyan? Hindi pwedeng kumain ang mga regular Malacanang workers. Sila-sila lang. Putang ina, French fries lang pinagdamot ng butod na itong hayop na ito. Sabi ko, lunurin kita ng French fries eh. Yung buong patatas, hindi pa nahihiwa. Isang bangin na French fries. Shoot kita ng bonggang-bongga. Kasama ng mga French fries, mga palangga. Nakakagalit, sa totoo lang. But I'm so happy. This is the start na ito. Pero para sa akin, we have to end them. Kailangan na nating tapusin sila. Nagsalita na ang kanyang kapatid. And I know it's hard for Senator Amy. And I believe that prayer statement from Senator Amy, sincere. Wala namang kapatid. Bihira sa kapatid na magsasalita ng against sa kanyang kapatid na katotohanan. Napakasakit nun sa kanya. So whatever, yung iba nagdududa sa kanya, well, that's normal. Kasi nabudol talaga tayo. If you talk about what? Kahit tayo, di ba? Hindi rin sinabi sa atin ni Pangulong Duterte right away. Kasi they're trying to patch up things with Amy. Kahit naman siguro kayong lahat. Di ba? Kapag ganun ang kapatid ninyo, tinutulungan natin silang makabangon. Kasi sa family, may mga eksena talaga. As a Filipino, even di ka Pilipino, alam mo tayo mga Pilipino, mababait tayo. Dito sa Amerika, pag adik-adik ang kanilang mga anak, pinapabayaan yan. Kaya maraming homeless dito. Hindi ba dyan mayayaman? They're rich and famous pa nga. Kasi iba ang kultura nila. Kapag adik-adiktos ka at pampagulo ka sa buhay nila, oh, you go out. Kahit na 5 bedroom, 8 bedroom ang bahay, they don't care. But we Filipinos, iba tayo. Yung ating mga pamilya, we're trying to save them. I-patch up natin, baka pwede pa i-rehab, baka pwede pang laygayan. What is laygayan in Tagalog? Payuhan, di ba? Ipayuhan pa na, ganito, ganyan. Kasi yun ang kultura natin, mapagmahal talaga tayo. Pero, hindi natin pwedeng mahalin ang presidenteng vangag. Di ba? Vangag, that's my term, and pulboronic. Statement na yan ni Pangulong Duterte, mga palangga. Meron pa sinabi si Baste na very powerful. Na sinasabi ni Baste, na isipin mo, Mr. President, kay Kuting, ang nangyari kay Benito Mussolini, di ba? Kay Romanov ng Russia, yung kanyang pamilya, na mga tinegi. Historical, di ba sa inyo yan? Hindi ko pa nabasa ng bongga-bongga tapos sabi niya nung nangyari sa tatay mo, Kuting, 1986. Actually, nung hindi pa nagsasalta si Pangulong Duterte, sabi ko, oh my God, sabi ko nang ganun, that's a powerful statement. Meron siyang gustong iparating. And true enough, ano sabi ni Pangulong Duterte sa mga military, sa mga PNP, nasa mga kamay ninyo. Kung ayaw niyong madugo, ayaw niyong magbuwis ng buhay ang ating mga kababayan, I think speak up. More speak up days better than, mga dugudugugang, mga, you know what I mean? Magdanak. We don't like that, mga palangga. Okay? So, ngayon, mga palangging, sige, mag-comment kayo dyan. Pull him out of the office. He is incapable to lead the country, sabi ni Assorted. So, narinig ninyo ang sinabi ni Pangulong Duterte na, confirm si Kuting. Oy, na-confirm ka na. Hindi tayo bate. Na-confirm na to. Na-confirm, anong feeling nyo, di ba? Sino naisip nyo? Naisip nyo ba ako? Na-confirm na yan. Tapos ito si Tambaluslos. Ito. Kumusta ka naman nga? Tutuloy mo pa ba yung bribery, initiative mo, ha? Tuloy mo pa? Yan, itong tiyan mo, pareho kay ni Lisa Smugs. Jojo Tok na yun ang bonggang-bongga. Ayan. Sabi ni Good Go of TV. Alam mo, maganda yung sinabi mo, palangga. Kung mahiya siya, bumaba na siya. Kasi ang nakikita ko dyan, eto yan. Isang powerful ang binitawan, isang bom-bom-bom, bababa ang mga binitawang statement ng mga speakers doon. Not only Pangulong Duterte, Polong Duterte, di ba? Nung pinagbibitangan siya dyan sa 51 billion na fund na yan. Nakita niyo yung nag-aalab, yung puso. This speak from the heart. And that's, I think, pareho kami. Walang script. Si Kuting, puro script. And I believe, etong nangyayari ngayon, eto yan, mga palangga. Kailangan niya nang bumaba. Natatakot na yan. Kasi, kaya kayo, kulit-kulit niya, di ba? Marley, kaya bakit niyo na yung pulburon? Sabi ko nga, hindi sa akin manggagaling. Wala sa akin. Pwede rin na sa akin. You'll never know. Okay, ang mangyayari dyan, ganito. Okay? Pwedeng ganito.
Inattack na ngayong araw na ito, mag-isip-isip na yan sila. Dahil pag hindi bumaba yan, baka doon na tayo magkakaroon ng movie na pulburon video. Aantayin mo pa ba, Kuting, na magkaroon ng showing worldwide ang pulboronic, o you just kick out or kick yourself out? Ang inang kick out, kick off rally nyo. 'Di ba? Kung may kahiyan ka pa, alam ng kapatid mo. Alam ni Lisa Smugs. 'Di ba? Hindi ka na nga makagulapay nung nakaraan, 'di ba? October yata 'yon. Dahil napasma ka, nagkaroon ka ng maraming naramdaman sa katawan, hindi ka na makagulapay. Dahil sa nasobrahan ka sa mga tinitira mo. Tapos ang ugali pa ni Marcos Jr., pag tinatamad siya, magde-declare ng sakit-sakitan, ayan, may COVID-COVIDan. Kasi ganun yung mga judictus benedictus eh. Ayaw mong trabaho, di ba? O, kunyari, declare mo na lang may sakit ako. See? Incompetent. Incompetent, pulboronic, tamad. Well, you know what? Wala na tayong pagtatalunan. The fact na siya ay pulboronic, hindi siya fit. Okay, 31 million plus bumoto sa cocaine addict, sabi ni. Ayan, Nancy Gamo. Alright, Vangag. Herbert. Ayan, pinag-resign ka na. Alam mo ako sa kanya, pero kung mag-resign man siya, ang gusto ko, kung ano man ang mangyari sa susunod na mga araw, pakulong nyo si Lisa. Kung may bitay nga lang, bitay nyo ng patiwarik. Nasa tiyan niya lahat ang pera. You know, talagang pigain nyo yung tiyan ni Lisa, nandyan lahat ang bilyon-bilyon. Hanggang dyan, no? Pag napigain nyo ng lahat, buto na lang ang matira. Nasa tiyan niya. Okay? Tapos puntahan nyo dun sa mga offshore accounts. Pati sila Robles, yan ang nagtatransport. Yan ang bagman niya. Pati si RJ Nieto. Yang hinayupak na yan. Imagine mo, paaral sa London. Pera ng bayan, ang kapal ng muka. Kapal ng mga buwaka ng kapal na mukha ng asawa ni Robles. Pinapalamon nyo sa bawat pamilya nyo galing sa nakaw sa bayan. Ang kapal nyo mag-show off. Suot-suot ka pa ng Louis Vuitton. Yung green niya, nakaano siya nun, ni Robles. Kahit paliguan ka ng Hermes ng designers, mukha ka pa ring langka at durian ng Davao. Kahit itali nyo ang Hermes sa kipay ng asawa mo, mukha pa rin kayong kawatan. Hindi kaya kayong pabanguhin o pagwapuhin o pagandahin ng mga designers na yan. Dahil ninakaw nyo ang bawat sinulid sa pera ng bayan. Ikaw, Lisa, bawat suot mo ng mga butod mong Pilipinyana ay nakaw sa kaba ng bayan. Lahat kayo. Mga hinayupa kayo. Kaya dapat kayo ay matapos na. Tapusin na natin mga palangga. Men in uniform, ano pang inaantay ninyo? Wala lang kayo uniform ngayon. Can you donate? May di ba may magtahi dyan? So, tanong nga ng uniform ito. Yung pang sundalo. Anyway, mga palangga, I'm really tired right now. Pero tagang punong-puno ako ng pag-asa na matatapos na ang laban natin sa pulboronic. Thank you sa lahat ng nandoon, sa lahat ng umattend. And thank you din sa mga nag-mention ng name ko. At least naging part ako doon. At I'm very, sabi ko nga, vindicated. At na-feel ko na hindi lang po kayo nakikinig sa atin. I think ang mga hindi lang taga Forbes Spark at pati na rin ang mga men in uniform na nakikinig sa atin. Kasi ang laban naman natin dito para sa ating lahat, hindi naman to sa vested interest ko. Wala naman akong planong tumakbo at hindi nga ako qualified, di ba? Jewel TV. Anyway, this is your fair lady Maharlika. I'll